Pagpalang araw po sa ating lahat. Batiin po natin mga katabi natin. Good morning! At i-bless po natin sila. God bless you. Ayan. Mga walang katabi, kausapin niyo pa rin yung upuan. Amen! Hallelujah! Pagpapatuloy po ang gawain dahil ang araw na ito ay hindi araw ng mga tao, kundi araw po ng Diyos. Amen! Hallelujah! Kaya purihin po ang Panginoon, tayo po ay manalangin. Bukas po may mag-celebrate ng kanyang birthday. Although wala po siya rito, OFW po siya. Pero dumadalo po siya sa atin, kapatiran po siya si Talin. Talin Bondal, nasa Japan po siya. So December 15 po ang birthday niya. And on the 17th, wala pa rin siya. Hindi ko alam kung darating siya. Uwi siya ng province nila. Si Ate Cora, no? Babiyahe po sila, kasama niya si Ate RC. Si Darren din, wala pa rin naman, ay mag-Dubai. Parang sunod-sunod po ito na sila po ay uuwi. So panalangin po natin sila at iba pang mga tao na nangangailangan po ng prayer. Sige po, inaanyayahan ko po ang lahat na tayo po'y tumungo at manalangin. Lord, maraming salamat sa umaga na to. Dakila ka, O Diyos. Nagiging maganda lagi ang araw dahil sa iyo. Nagiging mabuti ang araw dahil sa iyo. Nagiging masaya ang araw namin dahil sa iyo. Nakukumpleto ang araw at buhay namin dahil sa iyo, O Diyos. Ang lahat ng ito, Panginoon, ay dahil sa iyo. Maging ang buhay na mayroon kami ngayon, yan po ay sa iyo, para sa iyo at dahil sa iyo. Kaya salamat po. Salamat po sa walang sawa mong pagbibigay ng pag-ibig. Salamat po sa walang sawa mong pagbibigay ng pag-unawa. Salamat po sa walang sawang pagbibigay mo ng lakas. Salamat po sa walang sawang pagbibigay mo ng karunungan sa amin, O Diyos. At sa napakarami pa pong mga bagay, Lord God, napakarami namin dapat ipagpasalamat sa iyo. Minsan nakikita namin o hindi nakikita, minsan napapansin, hindi napapansin, pero kumikilos ka at hindi ka tumitigil, Panginoong Hesus, na kumilos at gumalaw sa buhay ng iyong mga anak. Kaya salamat po, Panginoon. Dinadalangin namin sa iyo si Talin na mag-birthday bukas. Bless mo po yung buhay niya, patuloy na gamitin mo po siya para sa iyong kaharian at anuman po ang kanyang kahilingan din. Naniniwala po kami na hindi maiksi ang iyong kamay upang hindi ipagkaloob sa aming kapatid anuman ang kanyang personal na kahilingan, Panginoon. Salamat sa panibagong taon na idadagdag mo sa kanya. Ganon din ang mga uuwi ng probinsya o yung mga mag-a-abroad this holiday season. Si Cora, si Darren, si Cora nasasamahan ni Ate RC. Lord, hinihiling namin, we ask for your traveling mercy, your protection sa kanilang lahat, and even to Darren, Panginoon, sa mga pupuntahan nila. Lord, dalangin namin ang kagalakan, Panginoon, at higit sa lahat, Panginoon, huwag nilang kakalimutan ikaw, dahil ikaw ang dahilan ng lahat ng bagay, Panginoon. Ikaw din ang nagkakalaob ng maraming bagay kung bakit kami sumasaya sa mundo na to. Kaya dalangin namin, Panginoon, saan man sila makarating, Panginoon, maitaas at maluwalhati ka sa kanilang mga buhay, Panginoon. Lord, sa kanilang pagtungo doon, sa mga pupuntahan nila, cover them with your most precious blood. At sa pagbabalik naman, ganun din, especially Ate RC, uuwi na lang siyang mag-isa, Panginoon. Ingatan mo po siya sa kanyang pag-uwi. Dalangin ko rin ang sambahayan ni Eric, Panginoon. Lord, kung ano man nangyayari kay Ella, hindi rin naman namin po maunawaan at maintindihan, pero pinagkakatiwala po namin sa iyo. Mabago ang sistema ni Ella, Panginoon. Mawala yung pag-iyak niya tuwing madaling araw, mawala yung pagtatantrums niya tuwing alanganing oras, Panginoon, at hayaan mo makita at maranasan ng iyong anak na si Eric, Lord God, ang iyong kapangyarihan. Dalangin namin matuto siyang muling magtiwala sa iyo, matuto siyang muling manampalataya sa iyo, higit sa lahat matuto silang mag-asawa na magpakumbaba, isurrender nila ang lahat at lumapit po sa iyo, Panginoon. Ganon din ang mga merong hindi magagandang nararamdaman like Nanay Saling, si Jen Bondal, and Nanay Glo. We ask for your complete healing upon these people, Panginoon, dahil ikaw ang nakakaalam
ng lahat ng bagay, Panginoon. At sa bawat isa sa amin na naririto, hindi na po namin iisa-isahin, pero alam mo, God, alam mo ang kaganapan sa bawat buhay namin. Kaya sa iyo po namin ibinibigay ang lahat, anuman mga baggages na daladala ng bawat isa. Lord, alam namin, sabi mo nga Lord, lahat ng napapagal lumapit sa iyo sapagkat magaan lamang ang pamatok na iyong pinagkakaloob. Kaya alam namin, kaya namin kasi kasama ka po namin, Panginoon. Be with us all throughout this day. In Jesus' name, Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Muli po, nagpapasalamat tayo sa Panginoon sa naganap na gawain kahapon. Kahapon, ang daming bata dito. Amen. Amen. So, dalangin natin yung mga pagtatanim natin na yan sa mga bata. Balang araw, tayo po ay aani. Kung hindi man sa iglesia na to, someday, magamit din sila sa ibang iglesia. Kung saan man po, ang mahalaga, nataniman po natin sila na salita ng Diyos. Amen. At maraming salamat din sa lahat ng mga nakasama natin, no? Sa lahat ng mga nakasama natin, nagkaloob kahapon. Maraming salamat po sa bawat isa dahil kung hindi po tayo magkakasama, ay mahihirapan po talaga tayo. Kaya salamat lahat ng papuri sa naganap na gawain kahapon. Lahat ng ito ay para sa Panginoon. Minsan pa, palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah! Amen! Nadako na po tayo sa ating pag-aaral. Kuya Polo, maluwag dito. Huwag ka sumiksik dyan. Pwede tayo dito. Daming upuan. Amen. Dako na po tayo sa ating pag-aaral. Pag-aralan po natin o muli nating balikan ang ating Panginoong Jesus kung saan siya po ay dumating sa mundo na to. At papamagatan po natin siyang the first coming. Ayan. Ang unang pagdating ng ating Panginoong Jesus. Dahil yung panahon po natin ngayon, palagay ko marami pa rin kahit Kristiyano, nalilito sila kung magse-celebrate ba sila o hindi ng Pasko. Yan po yung mga inaalala nila. Nagkakasala ba ang tao kapag ka nagse-celebrate? So alamin po natin mula sa Biblia, ano ba talaga ang dahilan? Bakit dumating si Jesucristo dito sa ating mundo? So, sa Bible po tayo magbabase. Lucas 2. Ito po ay buong kwento ng pagkasilang ni Jesus, yung Luke chapter 2. Pero pipili na lang po tayo ng mga verses. Luke chapter 2 verses 10 to 14. Luke chapter 2 verses 10 to 14. Nakita niyo na po? Sabi rito, pwede po natin simulan sa 8, sorry, para lang alam niyo po, anuhin po natin. Sa lupain ding yaon ay may mga pastol na nasa parang. Nagpupuyat sa pagbabantay ng kanilang mga tupa. Biglang lumitaw sa harapan nila ang isang anghel ng Panginoon at lumaganap sa paligid nila ang nakasisilaw na kaninglingan ng Panginoon. Natakot sila ng gayon na lamang. Ngunit sinabi sa kanila ng anghel, "Huwag kayong matakot. Ako'y may dalang mabuting balita para sa inyo na magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao." Amen? Ang ganda po, di ba? Verse 11. Sapagkat isinilang ngayon sa bayan ni David ang inyong tagapagligtas, ang Kristong Panginoon. Verse 12. Ito ang palatandaan. Matatagpuan ninyo ang isang sanggol na nababalot ng lampin at nakahiga sa sabsaban. Biglang lumitaw sa tabi ng anghel ang isang malaking hukbo ng kalangitan. Anong ginagawa nila? Na nagpupuri sa Diyos. Verse 14, ito sinasabi nila, "Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya." Amen. Lord, maraming salamat sa pagkabasa ng iyong salita. Patuloy, Panginoon. Lord, bigyan mo ng kaliwanagan at kapayapaan ang bawat puso na makaririnig at makauunawa po ng iyong salita sa oras na to. In Jesus' name, Amen. Amen. So makita po natin dito, babalikan natin yung pagkasilang ni Jesucristo. Ito po yung unang pagdating niya. The first coming. Kaya ang title ng pinag-aaralan natin ay First Coming. Bakit?
magkakaroon po ng second coming. At yun po ay hindi pa nagaganap. Yun po yung hinihintay nating lahat ng mga mananampalataya, yung second coming o yung muling pagbabalik ng ating Panginoon. Dito sa first coming, dumating ang Panginoong Jesus sa in a state of a baby. Amen. In a state of a baby. Bakit? Kailangan siya po ay sa katawang tao. Remember, nagbuntis si Mary nang wala po siyang asawa. Basahin po natin yun sa Mateo. Kaya nga Virgin Mary yung tawag sa kanya nung daladala niya si Jesus Christ. So, paano po nangyari yun? Dahil si Mary ay kinasihan ng Espiritu Santo. At wala pong nangyari ng ibang kaganapan na ganyan, yun lang. Bakit? Dahil siya lang ang Diyos. Kahit sino pang Diyos ang kinikilala ngayon ng mundo, walang nangyari na ganon kung hindi kay Hesus Kristo lamang. Naaano niyo po ba yung gusto nating sabihin? Ito yung mga ilan lamang sa mga katotohanan at katunayan na si Kristo o si Jesus Christ ay Diyos. Bakit natin ito laging binibigyan diin? Sapagkat kahit sa panahon natin ngayon, sa dinami-dami ng mga nagtuturo, marami pa rin ang nagsasabi na hindi Diyos si Jesus. Eh di ba nabasa natin dito, anong sabi? Doon sa verse, si Kristong Panginoon, sabi niya. Verse 11, tingnan niyo po. Sapagkat isinilang ngayon sa bayan ni David, sino siya? Ang inyong tagapagligtas, ang Kristong Panginoon. Kristo is Messiah. Jesus Christ, Jesus, pangalan niya, Christ, hindi niya po yun apelido. Amen. Christ means Messiah. Messiah, Savior, tagapagligtas. At kinilala siya dito na siya po ay, ano sabi? Ang Kristong Panginoon. Kaya dito pa lang, itong verse pa lang na to, sasabihin ng iba, anong katunayan ninyo na Diyos si Jesus? Eh, baby pa nga lang siya, kinilala na siyang Panginoon eh. Amen po ba, mga kapatid? So ano ang gusto nating sabihin dito sa verses na pinag-aaralan natin? Ano sabi ng anghel? Nung siya ay magpakita doon sa mga pastor sa parang, sabi, may dala akong magandang balita. Sa ibang version or in English version, good news. And what is good news? The gospel. And who is the gospel? Sino ba yun? Hindi ba si Jesus Christ yun? Kaya yung Bible, from Genesis to Revelation, it's all about Jesus Christ. Huwag sasabihin ng iba, wala pa naman si Jesus dun sa sa Genesis o sa Lumang Tipan. Wala pa naman talaga. Kasi lahat ng meron sa Lumang Tipan ay propesiya ng naganap sa Bagong Tipan. Isaiah chapter 9 verse 6, kung babalikan niyo po doon, na prophesy na yan ni Isaiah na isisilang ang sanggol na magiging tagapagligtas. Amen. Lagi na po natin nababanggit yung verse na yan. Isaiah chapter 9 verse 6. Basahin niyo na lamang po sa inyong mga tahanan. So, ang dala ni Jesus Christ, sabi nung anghel, ang dala-dala niya ay mabuting balita. At ano sabi niya? Siya ang inyong tagapagligtas. Amen. Sa Matthew chapter 1 verse 23 po, kasi mababasa nyo rin yung birth of Jesus Christ in this book, Matthew chapter 1 verse 23. Basahin nyo na lang uli ng buo itong mga chapter na to dahil kumukuha na lang po ako ng mga verse na gusto nating ipakita sa inyo. Verse 23, sabi po rito, maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng isang lalaki at tatawagin itong Emmanuel. Anong kahulugan daw ng Emmanuel? Ang kahulugan, kasama natin ang Diyos. Paano nangyaring kasama natin ang Diyos? Hindi ba nung nagsakatawang tao ang ating Panginoong Hesus, nakasalamuha niya ang mga tao. God is with us.
Emmanuel. Yung po yung kahulugan ng pangalan. Nakita niyo po, marami pong pangalan si Kristo. Ang ating Panginoong Jesus, hindi lang siya Jesus Christ, hindi lang siya Yahweh, Jehovah Jireh, Jehovah Rapha, Jehovah Nissi, ano pa? Yun sa El Shaddai, di ba? No? Shalom. Isa lang po lahat yan. Hindi po sila iba-iba. Mayroon pong mga kahulugan yung mga pangalan na yan kung paanong ginamit at pagkakatawag sa ating Diyos dahil yun sa kanyang mga napakaraming characteristics at napakaraming attitude na mabubuti at magaganda. Amen. So makikita natin dito, Emmanuel or Emmanuel, ang kahulugan nito, kasama natin ang Diyos. At wala pong makapagpapabulaan nito sa atin. Pastora, ngayong panahon natin ngayon, kasama pa ba natin ang Diyos? Opo. Amen. Babalik-balikan mo ulit. Yung nasa Korinto, anong sabi? Don't you know that you are the temple of the Holy Spirit? And the Holy Spirit is God. God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Hindi ba natin kasama ang Diyos? Amen? So makita po natin dito, no, ang pagdating ni Kristo, pinapakilala ay yung kanyang pagliligtas. Yung purpose niya, bakit siya dumating, yung unang pagdating po niya. Amen. Pero syempre, meron pong laging gawa ang demonyo. Tingnan po natin sa Matthew 2, verses 9 to 12. Hindi po nawawala itong gawa ng kaaway. Kahit noon pa, baby pa lang, si Jesus Christ, may demonyo na. Tingnan niyo po, Matthew chapter 2, verses 9 to 12. Ito po yung iiksian ko na lang. Again, maganda po, binabasa natin yung ating Bible. Ito po yung kinausap ni Haring Herodes, yung mga pantas. Kunwari, mabait siya, di ba? Pero sa totoo, meron siyang pinaplano. No? Sabi dito sa verse 9 to 12, at lumakad na ang mga pantas. Yung mga pantas po, sila po yung dumalaw kay Jesus Christ nung siya po ay pinanganak. Hindi po sinabing hari. Sila po ay pantas. And that means wise men. Hindi po sinabing hari kasi may kanta na may tatlong haring nagsidalaw. Mali po, pantas po. Amen. Again, ang basihan natin, Biblia. Kaya dapat nagbabasa tayo ng Biblia para alam po natin ang mga katotohanan. Sige, basahin na natin. At lumakad na nga ang mga pantas, muli silang pinangunahan ng talang nakita nila sa silangan hanggang sa sumapit ito sa tapat ng kinaroroonan ng bata. So, kung titignan po natin dito, pinanganak si Jesus Christ araw o gabi? Gabi, kasi may tala. May between. Yun yung naging basihan ng mga pantas. Sinundan nila yung tala para makita nila nasaan yung pinanganak na Messiah. Amen. Kaya may mga kantang, O Holy Night, Silent Night. Kasi gabi, pinanganak ang ating Panginoong Jesus. Gayon na lamang ang galak ng mga pantas na makita ang tala. Pagpasok sa bahay, tingnan niyo po yung ginawa ng mga pantas ha. Nakita nila ang bata sa piling ng kanyang inang si Maria. Lumapit sila at anong ginawa nila? Nagpatira pa at sinamba ang bata. Binuksan nila ang kanilang mga sisidlan at inihandog sa kanya ang dala nilang ginto, kamanyang at mira. Nang sila'y pabalik na, sinabi sa kanila ng Diyos sa pamamagitan ng panaginip na huwag na silang babalik kay Herodes, kaya nag-iba na sila ng daan pauwi. Kung babasahin pa po natin yung baba, bakit hindi na sila pinadaan kay Herodes? Alam ng Diyos, mapapahamak sila. Pero anong ginawa ni Herodes? Pinapatay niya po lahat ng batang lalaki, 2 years old pababa. Base sa
kanyang mga nababalitaan. Bakit? Takot siya. Doon sa nabalitaan niya, isinilang na ang hari, isinilang na ang Mesaya. Bakit? Takot ang demonyo. Ayaw niyang may sagabal sa plano niya. Kaya sa pamamagitan ni Haring Herodes, ito po yung ginawa niya. Diba? Noong pa lang, meron na talagang pagpipigil sa kung anong plano ng Diyos sa sangkatauhan. Nandiyan na talaga yung pagkilos ng demonyo para hindi matuloy sana yung pinaplano ng Diyos na pagliligtas. And in history, alam na natin na hindi po siya nagtagumpay. Amen. Pero tingnan po natin dito, nung pinanganak, nung nakita ng tatlong pantas, yung si Jesus Christ, as a baby, anong ginawa nila? Nagpatira pa, tama? Sumamba, at nagbigay ng kanilang mga handog or alay. Ang salita kong ginamit dyan ay handog. Amen. So, bata pa lang, alam na nila sino tong bata na to. Kilala na nila sino tong bata na to. At paano nila sinelebrate yung birthday ni Jesus Christ? Nagpatira pa, sumamba, nag-alay ng handog. Meron ba yung kamukha sa ginagawa ngayon kung paano sineselebrate ngayon ng mga tao yung sinasabi nilang Pasko? We are not against for the word Pasko. Kasi yung totoo, pinanganak naman talaga si Kristo. And I don't have also anything against the date. Although yung date na yan, again and again, December 25, yan po ay holiday in a pagan na kinonvert lang nila in Christianism. Yan po yung katotohanan dyan. Ibang Diyos yung sinasamba nila noon, yung holiday na yan ng December 25, tapos pinalitan nila in Christianism. Amen po. Ginagawa ko po itong maliwanag sa bawat isa para alam nyo ano ang stand ninyo pagdating sa mga ganito panahon. Uulitin ko, hindi po tayo KJ. Amen. Lagi ko po itong sinasabi taon-taon, hindi bawal magsaya. Amen po ba? Hindi tayo nagsasabing maging malungkot tayo on this day. Hindi. Hindi po. Pero anong gusto natin bigyang diin dito? Gawin ng mga Kristiyano ano ang tama. At papaano ang tama. When you are going to celebrate, really, you really want to celebrate, paano yung tama? Amen. Jesus' birth, o yung tinatawag nating nativity. Ayan, kaya may kantang Feliz Navidad. Ito po yung mga salita na yon, yung kahulugan niya. Jesus' birth, yung po yung nativity. Kaya diba pag sinabing nativity, yung picture niya ano? Si Mary, si baby Jesus sa sabsaban, at saka yung pastol, nasa barn sila. Hindi mo ba yun yung nativity? Yun po yung tinatawag na nativity, yung pagkapanganak ni Kristo. It signifies incarnation, hindi reincarnation, incarnation. Yun nga po yung siya ay nagsakatawang tao. Amen. God becoming human to dwell with us. To dwell with the humanity. Bakit? To fulfill the prophecy. Bakit? Kailangan merong malinis na dugo at makagawa ng perfect obedience na hindi nagawa ni Adan at ni Eva noong unang panahon para sa ikaliligtas ng sangkatauhan. Nag-failed nga kaya nga na-fall si Adan at Eva dahil hindi nila kinaya yung tinatawag po na perfect obedience. Pero si Kristo, nagawa niya, nakaya niya yung tinatawag na perfect obedience sa kabila ng siya po. Tandaan nyo ha, nagawa niya yung perfect obedience in a human state. Amen? Naano niyo po yung gusto kong sabihin? Nakasunod siya sa kalooban ng Diyos sa kabila ng siya po ay nasa katawang tao na katulad ni Adan
December, yung aral natin last Sunday. Amen? Ang aga-aga, na-fall na sila agad. Pero si Jesus Christ, nakita naman natin, wala kang mababasa. Sa pagiging katawang tao ni Jesus Christ, kung ano nararamdaman natin, ganon din ang nararamdaman ng ating Panginoong Jesus. Pero hindi siya nagkasala. Amen. At yun po yung kailangan para magtagumpay, mapagtagumpayan ng ating Panginoong Jesus ang kamatayan. Bakit? Hindi ba meron na tayong tinatawag ngayon na buhay na walang hanggan? Para mangyari yon, kailangan niyang gawin yung ginawa niya doon sa krus ng Kalbaryo. Kaya nga ngayon, meron tayong kapag-asahan na makakaranas po tayo ng eternal life. Yun nga lang, pipili na lang yung tao. Anong eternal life? Saang eternal life yung gusto niya? Dalawa po kasi yan. Buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos at buhay na walang hanggan doon sa piling ng kaaway ng ating Diyos na kaaway din po natin. Amen. No? In essence po, tingnan natin yung essence or kahalagahan ng pagkapanganak ng ating Panginoong Jesus. Ito po ay naging foundation ng Christianity, making the start of God's redemptive plan for all people. Di ba? Nung pinanganak ang ating Panginoong Jesus, ito yung foundation event na kung saan nagkaroon, lumitaw, nanampalataya, kaya meron ng mga Kristiyano na tinatawag ngayon, at tayo po yan para mangyari yung propesiya na pagtutubos niya, redemptive plan. Saan niya tayo tinubos? Again and again sa kasalanan. Kaya ayaw ng Diyos na nagkakasala ang mga tao. Tinubos niya na po tayo eh. Kaya meron tayong kapag-asahan na makaranas ng buhay na walang hanggan. Amen. That's the essence of Jesus' birth. Sana hindi nila kinakalimutan. Sana tayo hindi natin kinakalimutan itong mga bagay na to. Sabi, Jesus, ang dami mong makikita sa mga display ngayon, ganitong December. Jesus is the reason, may season pa eh. Ano ba yun? Ha? Jesus is the reason for this season. Alam mo, minsan, ang mga tao nagsisinungaling na. Magaling lang sila sa ganon. Sa mga sabi-sabi, Jesus is the reason for this season. Pero yung ginagawa naman nila, hindi naman talaga para kay Jesus Christ yung ginagawa nila eh. Amen. Hindi naman din talaga nila inaalala bakit ba dumating dito ang ating Panginoong Jesus. Kailangan nauunawaan po ng tao. Ano ang dahilan? Bakit dumating dito si Jesus Christ? Amen. A plan that includes, ito pa dapat kailangan talaga maging magalak tayo nung pinanganak si Jesus Christ kasi nagkaroon ng forgiveness. A plan that includes forgiveness, kapatawaran, pagpapatawad. Di ba sabi sa Mateo, tinuro yung the Lord's Prayer? Amen? Anong sabi doon? Magpatawad ka para patawarin ka ng iyong amang nasa langit. Kasi kung hindi ka marunong magpatawad, hindi ka rin papatawarin ng iyong amang nasa langit. Basahin niyo po Matthew chapter 6 kung saan tinuro ni Jesus Christ yung the Lord's Prayer. Sabi niya, ganito kayo manalangin. At doon niya po sinabi, Our Father who art in heaven. Ayan, yun, alam natin yan, di ba? Yun yung tinurong panalangin ng ating Panginoong Yesus. At kasama doon, magpatawad. Amen. Ano pa yung essence ng pagkapanganak ng ating Panginoong Yesus? Spiritual rebirth. Naging born again po tayo. Amen? Yung pagkakapanganak natin uli ay hindi po sa pamamagitan ng physical, kung hindi yung ating mga
Espiritu ay naipanganak na uli. John chapter 3, basahin niyo na lang po. Kausap yun ni Jesus Christ, si Nicodemus. No? Tinatanong niya, paano ako mapapanganak uli? Papasok ba ako uli sa tiyan ng nanay ko? Diba? Tinanong niya yun, literal. Kaya nga ang sagot sa kanya ni Jesus Christ, parang ganito, matalino ka pero hindi mo naiintindihan yung naano niya yun, di ba? Ganun yung sagot niya, no, ni Jesus Christ. So, ang sinasabi dong spiritual rebirth, regeneration, rebirth, regeneration, restoration, that is being born again spiritually. Amen. Kaya po yung born again, hindi po siya religion. Dahil yan po ay karanasan. Karanasan ng isang tao sa Panginoong Yesus. Naranasan niya yung spiritual rebirth. Kasi meron akong napanood na video. Sabi raw, ang mga born again hindi nagkakaisa. Hindi katulad ng INC. Sila daw ay nagkakaisa. Napanood nyo yun? Di ba, Nanay? Yung mga INC daw, nagkakaisa sila. Pag sinabi ni Manalo, magrarally tayo, totoo naman nagkakaisa sila. Tama! Doon sa Luneta, kailan lang, natapos yung rally nila. Pero hindi sila tumupad sa usapan. Sabi nila 3 araw 2 days pa lang, tinapos na nila Pero, yun po yung sabi nila. Totoo po, nagkakaisa sila. Pero, sabi nga nung nagpapaliwanag, pilit nilang kinukumpara ang born again sa iba-ibang relihiyon. Na ang born again watak-watak. Kaya po nila nasasabi yung ang born again watak-watak. Kasi iba-iba ng church. Ano nyo po? Tayo, o SCM. Tapos, may born again dyan sa Robinson. Yung Victory. Alam niyo po yun. May born again dyan. Yan. Tapos, may born again pa sa... Baka madami. Madami pong born again churches. Hindi lang po tayo. Kaya sinabi nila, hindi nagkakaisa ang born again. Pero hindi nila naiintindihan. Hindi po relihiyon ang born again. Unlike INC, na registered sila sa sect, no? Iisa lang talaga sila. Because they are religion. Unlike being born again is not a religion, but a personal relationship with our Savior, Jesus Christ. Naiintindihan niyo po yung kaibahan? Kasi baka mamaya makausap kayo, ikaw born again ka, pero tingnan mo, iba-iba kayo, watak-watak kayo. Hindi kayo nagkakaisa. At least alam nyo ang isasagot. Mahirap, pag born again ka, hindi mo naiintindihan, hindi mo alam ang isasagot mo kapag ka merong nagtanong sa'yo, bakit nga ba kayo ganyan? Bakit nga ba kayo watak-watak? Bakit nga ba kayo hindi nagkakaisa? Because we are not a religion. Paulit-ulit natin yan sinasabi. Hindi po tayo relihiyon. Sa mundo na to, sa mata ng mga tao, tayo po ay relihiyon. Amen? Bakit sinasabi nilang relihiyon tayo? Kasi from the past, meron tayong ibang pananampalataya. Amen. Ako dati kaming Catholic. And then, sabi na born again. So, nagpalit ka ng religion. Pero hindi Ano nangyari? Bakit from the past na meron kang religion, ngayon ay isa ka ng born again? Kasi naranasan ko at naranasan ninyo ang pagkilos ng Diyos sa ating mga buhay. Amen po ba? Walang nagutos. Binuksan ng Diyos ang puso, binuksan ng Diyos ang isip nating lahat, kaya tayo nagkaroon ng spiritual rebirth. Kaya tayo na-regenerate. Regeneration, yan yung salitang ginagamit doon sa Book 1, discipleship training natin. Amen po. So, naiintindihan na natin ngayon kung bakit sinasabi nila na hindi nagkakaisa ang mga born again. Dahil hindi nga po tayo relihiyon.
Yun nga lang, talagang ang tingin sa mundo na to, pag born again ka, yun yung religion mo. Kasi kahit sa mga form po ngayon na pinipil-upan, pag inano dyan religion, actually ano lang yun eh, 3, 4, yung kinikilalang religion sa Pilipinas. Islam, Catholic, ano pa yung isa? Yun lang yung ilalagay mo. Amen. Nalimutan ko. Ha? Parang gano'n po. Basta may mga ano sila. Ganoon. So kaya ako pinapaliwanag para alam po natin lahat, hindi po tayo relihiyon. Kaya kung mag-register man tayo sa SEC, for security and protection purposes, wala pong illegal na Christian church. Amen. Pero ginugusto nating ma-register sa SEC. Why? Kasi ang sabi ng Biblia, tayo ay dapat sumunod sa batas. Nandito pa tayo sa lupa eh. Kaya kailangan natin sumunod o alituntunin ng batas nandito sa kung saan tayo inilagay ng Diyos dito sa Pilipinas. Hindi naman pwedeng born again ka tapos hindi ka marunong sumunod sa batas. Kung mababasa niyo po sa Roma 13, anong sabi doon? Submit to the authorities. Kahit ayaw natin o ayaw niyo si BBM, we must submit to the authority. At kahit sino pang authorities. Dahil alam ng Diyos yan, niloob ng Diyos, siya yung maluklok. May plano po ang Diyos sa lahat. Yung mga naluklok na hari dito sa Biblia, hindi ba? Hindi naman lahat ng haring naluklok noon ay mabubuting hari. Pero nangyari na sila ay maluklok. Bakit? Meron pong plano ang Diyos. Amen. Hindi lang sila basta naluklok kasi masamang hari sila, sakim sila, maano sila sa kapangyarihan, niloob po ng Diyos iyon. Amen. So, spiritual rebirth, in essence of Jesus' birth, ano pa? Eternal life, ito pa yung sinasabi ko kanina pa, eternal life through faith in Him. Sa pamamagitan ng ating mga pananampalataya, sola fide. Ano yung sola fide? By faith alone. Ephesians chapter 2 verses 8 to 10. Yun po yung verse. Kung saan natin makikita yan, paano tayo maliligtas, magkakaroon ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng ating mga pananampalataya kay Kristo lamang. Solus Christus. In Christ alone. Wala nang iba. Amen. And that is the essence of Jesus' birth. Malayong malayo sa kung paano ginagawa ng celebration ng mundo natin ngayon. Kahit po yung mga pailaw-pailaw na yan, galing din po yan sa pagan roots. Pero diba, sinabi ko naman sa inyo, kahit ako natutuwa sa magagandang ilaw na yan, kasi nakakasaya sila ng pakiramdam, at ang ganda naman din po talaga nilang tignan. Amen. Tapos sinabi nila, in conversion, with those lights, in history po ito pwede kayong mag-research para maano nyo yung mga sinasabi ko. In history, yung mga ilaw na yon na ginagamit sa pagan, ay kinonvert nila in Christianism. Bakit? Dahil si Jesucristo ay ilaw. Yun yung mga pinagmulan nitong mga nakikita natin matagal ng panahon, simula nung nandito po tayo sa mundo. Amen. Ayan po yun. So, again, I don't have anything against those beautiful lights dahil ang Panginoong Yesus natin ay ilaw, but we do not use those things in our houses. Amen. Meron tayo yung regular na ilaw. Tama na yung maging masaya ka dyan. Pero yung makikiisa ka pa na gawin yun, no, ay siguro hindi na lang din. Amen. So meron po tayong, sabi nga, in conviction, in celebration, Romans 14, 5 to 6. Tingnan niyo po ito.
Roma 14. Romans 14, verses 5 to 6. Sabi po rito, may nagpapalagay na ang isang araw ay higit kaysa iba. May nagpapalagay namang pare-pareho ang lahat ng araw. Magpakatatag ang bawat isa sa kanyang sariling pasya tungkol sa bagay na iyan. Ang nangingilin sa isang araw ay nangingilin alang-alang sa Panginoon. Ang kumakain ng kahit ano ay kumakain yon alang-alang sa Panginoon, sapagkat nagpapasalamat siya sa Diyos. Yaon namang hindi kumakain ng lahat ng uri ng pagkain, ay gumagawa ng gayon alang-alang sa Panginoon at nagpapasalamat din siya sa Diyos. Ano po ibig sabihin nito? Personal conviction. Para sa pagkain lang ng dugo. Ulitin natin yung example natin sa pagkain ng dugo. Sino kumakain ng dugo? Yan. Inihaw na dugo. Anong tawag doon? Betamax? Betamax. Yan. Masarap. Ako kumakain ako ng dugo. Sabi ng Biblia, basahin niyo uli yung Roma. Ang dami kong pinapabasa sa inyo, ha? Nagbabasa ba kayo? Ayan. Sabi po sa Roma, no, may mga mababasa din tayo dyan. Kapag sa sarili mo, kumakain ka nito, pero hindi ka palagay, iaano ko na lang po, isi-shortcut ko na lang, na hindi ka napapalagay. Like for example, ginalok ko ng dugo si Robert. Robert, kain ka. Nahihiya siyang tumanggi sa akin, pero hindi siya talaga nakain ng dugo. Pag hindi ka kampante in your conviction, hindi ka dapat kakain ng dugo, huwag mo kakainin. Kasi pag kinain mo, magkakasala ka. Kasi hindi ka sa isip mo, masama yun eh. Huwag mo nang kainin. Meron din po hindi kumakain ng balot. Dahil sa kanilang paniniwala, na-hold yung dugo nung ano nyo na yon, yung paniniwala na yon, yung ayaw kumain ng balot. Dahil sabi sa Old Testament, kainin nyo lahat yung hayop, pero patuluin mo yung dugo niya sa lupa. Diba? Dahil ang dugo ay buhay. Totoo po yan. Pero sa New Testament, sabi nga ni Jesucristo, wala na pong masamang pagkain. Nilinis niya na, basta ipanalangin mo. Pero sa Roma, again, para lang sa ikakapayapa ng puso natin, kung sa tingin mo, magkakasala ka kapag kinain mo to o ginawa mo to, huwag mo nang kainin, huwag mo nang gawin. Ito po yung sinasabi sa Roma 14, 5 to 6, basahin nyo rin po siya ng isang buo para makita nyo po yung sinasabi ko. Amen. So, yun po yung gusto nating sabihin. Kung sa tingin mo, nagkakasala ka kapag ka nagse-celebrate ka ng Christmas, sabi nga dito, merong sa iba, ang araw na ito ay pangingilin, sa iba, ang araw na ito ay pare-pareho lamang, no? Pero yung mga kinakain nila ay pinagpapasalamat nila sa Diyos. So, it's according to our personal conviction. Pero, dapat yung conviction nga natin nakabase sa Biblia. Amen. No? Kasi yung nawawala na po kasi yung essence talaga ng pagkapanganak ng Panginoong Hesus Napapalitan na siya o napalitan na siya ng napakaraming puro material na bagay. Na hindi na po nagiging masaya ang tao sa panahon natin ngayon, lalo na kung wala po silang handa. Hindi na sila nagiging masaya at nagpapasalamat sa Diyos, lalo na kung kanilang kalagayan ay nasa, alam mo yon, walang bago, walang ham. Kung 500 pesos, magkakaham na raw kayo. May bago po ngayon. Sabi nung sa 50 pesos, sino mga estudyante dyan? Oh, galit na galit yung mga estudyante. 50 pesos isang linggo, kasya daw. Sabi ko, saan magaling itong mga na to? Mga ahensya ng government na to? Parang sila naman, gaganda ng sasakyan Kung makasabi sila ng gano'n, di ba?
50 pesos daw, kasya na sa estudyante. Isang linggo yun hindi isang araw. Isang linggo daw. Masahe nga sa amin ni Kate, papasok pa lang, 60 pesos na. Papunta lang yun, uuwi pa siya. Yung sinasabi nila na yan. Hindi po. Ang gusto kong sabihin, naligaw na yung mga tao, paano nila sineselebrate, or nawala na po yung essence talaga ng pagkapanganak, pagdating ng ating Panginoong Yesus dito. Tayo bilang mananampalataya, sana, again, okay lang kung maging masaya. Lagi ko yan sinasabi, enjoy your holidays with your family. Tama po ba? Samantalahin natin, walang pasok, nandyan sila, nagkakasama-sama, nagre-reunion. Okay lang po yan. Kaya lang, paano ba mag-celebrate talaga kapag ka-Kristiyano na? Sa mundo, sinabi nila, Pasko dahil kay Kristo. Pero paano sila nagse-celebrate? Hanggang ba? Mula Pasko, wala pang Pasko. Bisperas ng Pasko, hanggang bagong taon, hindi tumatayo sa lamesa. Yung ba yung sinasabi nilang inaalala nila yung tagapagligtas? Ganun ba yung sinasabi nilang si Jesus ang dahilan? Ibig sabihin, si Jesus ang dahilan kung bakit sila naglalasing? Did you get my point? Kaya hindi tayo nakikisabay sa ginagawa ng mundo. Kasi maling-mali na yung pagsiselebrate nila eh. Wala na sa Biblia. Paano sinamba ng 3 pantas? Biro mo, baby pa lang yun, wala pang kamuwangan. Pero kilala nila kung sino yung batang sanggol na yun. Sinamba na nila. Nagpatira pa sila. At nag-alay ng handog. Anong ginagawa ng mga tao ngayon? Sabi nila, nagse-celebrate tayo kasi birthday ni Jesus Christ. Pero binababoy nila eh. Sino ba nagpapakasaya? Diba? Hindi na nga siguro makuhang manalangin ng mga tao na yun, yung ganong ginagawa nila. Hindi na makuhang magpasalamat sa Diyos. Kahit po tayo, wala kang manghang sa lamesa mo. Prayer and worship God. Katulad po sa Wednesday, December 24. Ayan. Bisperas ng Pasko sa mundo. Pasko nila yun. Hindi naman talaga yung birthday ni Jesus Christ. Pero sabi ng ibang Kristiyano, never mind the day. O sige, never mind the day. But they have to teach the people how to celebrate in a correct way. Amen. December 24, sabi, Bisperas ng Pasko, midweek service, online. Tingnan natin kung sinong dadalo. Sabi, ang dahilan ng lahat ng ito ay kay Kristo. Di sasamba tayo. Tama? Ay, wala kami kasi bibili kami ng bagong sapatos. O di, hindi naman talaga si Kristo yung sinasamba mo. Sana po naiintindihan po natin yung ating pong pinag-aaralan. Kung sinasabi natin, kahit tayong mananampalataya, sinasabi natin, si Kristo ang dahilan ng lahat ng ito. Make it right. Gawin po natin tama yung pagsamba natin. Kung magse-celebrate tayo, gawin niyo po tama yung celebration. And, i-ano mo yung iba. Ano yun? I-ano mo yung iba? Yung gusto ko sabihin. Ma-influensyahan po natin yung mga ibang tao. Paano ang tama na pagkakapapasalamat at dumating si Jesus Christ sa mundo. Kahit po sa mga bata, turuan po natin yung mga bata, yung mga anak-anak ninyo mga bata, na hindi sila dapat malungkot
pag wala silang kahit anong bago, hindi nila dapat kalakihan na taon-taon. Dapat may bagong ganto. Kung kaya nyo naman, why not? Sige lang. Amen. Pero hindi dapat maging basihan at dahilan yung mga bago na yon sa pagpapakilala natin o pagpapakilala nyo, malalaki na po kasi ang mga anak ko, pagpapakilala nyo sa inyong mga anak tungkol kay Kristo. Amen. Kung kayo po ay mapapadako sa Salinas, si nanay palagay ko nakikita na ganyan, si Tatay Chris. Doon sa part nila, napakalaki ng kanilang santo. Ang laki! Ang ganda! Si Santa Claus. Yung malaking kinukwento ko nga sa kanila. Ang laki niya po talaga. No? So again, ang ipapakilala natin sa mga bata, si Kristo. Ang ituturo nyo sa inyong mga anak, papakilala nyo si Kristo. Ipapaliwanag nyo anong sinasabi ng Biblia. Remember, nabanggit na po natin yan last Sunday, Deuteronomy chapter 6, verse 4 to 6. Balikan nyo na lamang po. Ituro ninyo sa inyong mga anak ang aking utos. Sabi ni Yahweh yun. Ituro. Amen. Anong tinuturo ba sa mga anak ngayon? Kaya mga Kristiyanong magulang, tiyakin natin na natuturuan ng tama ang mga anak, mga apo. Amen po ba mga kapatid? I hope you should know where you stand pagdating sa ganitong panahon. Dapat alam ninyo saan kayo nakatindig sa inyong mga pananampalataya pagdating sa ganitong panahon. Alam yayakagin ka. Minsan lang naman, minsan lang to sa isang taon, halika na, umupo ka na. Dapat alam mo ang gagawin mo, kapatid. Amen. Kasi po kahit sa mga kababaihan, nangyayari yan eh. Natandaan ko noon yung hindi ko nababanggitin yung pangalan, yung dating umaaten sa atin sa Riverside. Iyakag niya kami mga kababaihan, December. Minsan lang naman, yung red wine. Anong purpose? Ba't kayo iinom yan? Diba? Wala naman masama, red wine naman ko. Anong motibo mo? Ba't ka iinom yan? Did you get my point po? No? Tapos, kung may magyayakag sa'yo, sa alam mong hindi naman tama, dapat hindi ka napapatangay. Dapat ikaw yung mag-aaya sa kanya o mag-i-influensya sa kanya. Gusto mo ba ng celebration? Halika mag-pray tayo. Gusto mo ba ng celebration? Halika mag-Bible study tayo. Gusto mo ba ng celebration? Halika mag-worship tayo sa Lord. Hindi yung sinabi sa'yo, minsan lang naman, uminom ka na. Ba't mo gagawin? Minsan lang naman sa isang taon ni KJ naman yung pastora. Yun nga yung sense ng pinag-aaralan po natin. Hindi dapat natatangay ang mga mananampalataya sa kung anong ginagawa at pagse-celebrate ng mga tao sa mundo natin ngayon. Dapat tayo yung nagtuturo sa kanila, nag-i-influensya sa kanila. This is how we celebrate Christmas. Praying, worshiping, nakuha po ninyo? Fellowshipping with the Word of God. Ang OA naman. Kahit ano pang sabihin nila, it doesn't matter. As long as we must fulfill, hindi mo nga itong 3 pantas na to, may offering pa nga. Ano yung offering nila? Mamahaling pabango po yun ha, hindi po yung basta-basta. Kamanyang, mira at ginto. Yan po yung in-offer nila. Why? They know who is this little child. Kilala nila kung sino yung pinag-aalaya nila eh. Kilala nila kung sino yung pinag-ahandugan po nila eh.
Kilala po ba natin kung sino yung pinaghahandugan po natin? Pinaghahandugan natin ang buhay natin. Pinaghahandugan natin ang oras natin. Pinaghahandugan ng puso natin. Pinaghahandugan ng labi natin sa pamamagitan ng awit. Kilala po ba natin yung pinag-aalayan natin ng handog? Amen. That's how we celebrate. You really want to celebrate? That's how we do it. Ganun po natin siya gagawin. At yun ang sasabihin nyo sa mga iba na i-invite sa inyo paano sila nagse-celebrate. Kasi malayong-malayo po talaga sa kung paano natin ginagawa sa mundo na to, kung paano sumamba at yung essence ng pagkapanganak ng ating Panginoong Jesus. Amen. So being with your family, grab the opportunity, di ba? Marami sa atin ngayon, kasama nila yung pamilya nila. Tama po ba? You want to celebrate Christmas with your family? Grab the opportunity to share the gospel. Stand as a Christian. Manindigan ka bilang mananampalataya. Ako po dati, kasi pagka New Year or Christmas, madalas po dati sila kuya napunta sa amin. And then doon sila sa holiday season. Dati po talaga natatakot, nahihiya ako kapag ganon. Hindi ko masabi, pray muna tayo kuya. Kasi alam niyo kung bakit? Dating daan po sila eh. No? Pero as the day passes by, as time goes by, naano ko na rin sila. Hindi ko sila pamayakap bilang born again. Dating daan pa rin sila. Pero pagka sinabi ko, oh, pray muna tayo. Kuya, bago tayo kumain, magpasalamat tayo sa Diyos. Tumuna rin siya. Hindi katulad dati na nagre-resist po talaga yun. Sinabi pa nga niya sa akin, pastor ka, pupunta ka sa impyerno, tigilan mo na yan, ginagawa mo na yan. Opo, isa po sa nagsabi sa akin noon kuya ko. And then as time passes by, kahit yung kapatid ko, yung mga dalawang lalaking kapatid ko, kung pag sinasabi nilang pastor ako, in a way of alam mo yon yung hindi maganda. O pastor na daw yan, Chi. Ganyan. Yung may pag-uyam. Pero ngayon po, pagka tatawagan ako ng kapatid ko isa, o pastora, ano sa palagay mo? Alam mo yon, ang sarap sa... Wala, hindi ko sila pinilit. Matanda ako sa'yo, kasi matanda ako doon kay Chi. Hindi ko po sila ginanon, kahit sa kuya ko. Nung sinabi niya yun sa akin, hindi din ako sumagot. Hindi na ako nakipagtalo. Wala, kasi sabi, yung mga born again na yan, yung mga pastor nyo lang, pinapayaman nyo. Sa isip-isip ko, wish ko lang. Pero hindi ko na rin siya sinagot. And then, lumilipas ang panahon. Sila na po yung pastora, na. Hindi na katulad ng dati yung pagkakabanggit nila ng pastora. Hindi na katulad ng dati. Kumbaga, gusto ko po sabihin sa inyo, I earned their respect. Kahit mga kapatid ko yan, di ba? Mga kapatid, minsan di ka re-respetuhin. But I earned their respect. And I'm happy for that. Pinagpapasalamat ko po yan sa Diyos. Kasi ang respeto, hindi yan pinipilit. Hayaan mo, ibibigay yan ng tao sa'yo. Kusa. Huwag ka lang bibitiw sa Panginoon. Amen. Kaya yung pagkakataon, nakasama po natin yung mga mahal natin sa buhay, share the gospel, kahit maikli lang. Hindi mo na kailangang mag-aral mabuti, hindi na. Again and again, sasabihin ko sa inyo, uulitin ko sa inyo, your personal experience to God is enough para maibahagi mo sa mga kapamilya mo anong ginawa ng Diyos sa iyo. Enough for your testimony na ibahagi mo na si Kristo. Hindi, pakinggan po nila tayo, hindi nila tayo pakinggan, okay lang yan. Darating ang araw, tingnan po ninyo, makikinig din sila. Amen. Huwag po tayo mawawalan ng pag-asa, lalo na sa mga mahal po natin sa buhay.
Dahil ang Diyos po natin ay buhay. At sabi nga, siya po ay Diyos ng pag-asa at walang mahirap sa Kanya, walang imposible sa Kanya. Amen! Kaya po patuloy lang po tayo. You want to celebrate Christmas? Do what the Bible says. Maliwanag po. Simula ngayon, kapatid, tindigan mo. Magsimula ka sa taon na to. Kung mga nakaraang taon, hindi naging tama yung pagse-celebrate mo, itama mo ngayon. Bakit? Umiikli na po yung panahon natin. Tama? Umiikli na po yung panahon at oras natin. Maigi na ngayon na natin gawin kaysa magsisi po tayo sa huli. Dahil wala pong nagsisisi sa unahan. Lahat po ng pagsisisi nasa huli. Kaya habang may panahon pa, habang may pagkakataon pa po tayo, December 24, December 25, share the gospel. December 26, nandito tayo, umatin po tayong lahat. Amen! Amen! Palakpakan po natin ang Panginoon at tayo po'y manalangin. Hallelujah! Dalangin ko po ay natuto po tayo. At mag-stand kayo ngayon bilang mananampalataya, naunawaan na natin the essence of the first coming, the essence of the birth of our Lord Jesus Christ. Hallelujah. Lord, maraming salamat. Mabuti ka talagang Diyos. Tunay ka nga pong Diyos, Panginoon. At dapat ka talagang sambahin, alayan ng mga handog, at purihin ka, Panginoong Hesus. Walang hanggang pagpupuri ang dapat iniaalay namin sa iyo. Dahil Lord, talagang simula't-simula pa, lahat ng mga plano sa Biblia, it's all about salvation. Wala kang ibang inisip, God, kundi yung kaligtasan naming mga tao. Kaya ang dalangin namin, God, kahit yung mga ibang mga tao sa paligid namin, maging yung mga nagmamatigas, Panginoon. We're really praying, Lord God, sa mga ganitong panahon, magandang mood ng maraming mga tao. We are really praying, Panginoon, na makinig sila at tanggapin nila ang tunay na salita mo. Lumaya po sila sa katotohanan, Panginoon. Lumaya sila sa pandaraya ng kaaway, O Diyos. Lumaya sila sa talikala na ginawa ng kaaway sa kanilang mga buhay, Panginoon. And Lord, use us. Gamitin mo ang bawat isa sa amin, Panginoon. Lord, it's about time na kami, Panginoon, ay tumindig sa katotohanan, O Diyos. Na kahit sa mga ganitong panahon, magbabahagi kami ng salita mo. Kahit sa mga ganitong panahon, ikukwento ka namin, Panginoong Diyos. Kahit sa mga ganitong panahon, mananalangin kami sa harapan ng mga taong hindi nananampalataya sa iyo. Ano man ang kanilang mga sabihin, Panginoon, tulungan mo kami na hindi kami mapaapekto, God. Libakin man nila kami, Panginoon. I-persecute man nila kami, Panginoon. Lord, matutuwa pa kami, God, because we are persecuted because of you. Dahil yun ang sinasabi mo sa salita mo, God. Mapalad ang mga taong na persecute o inaalimura ng dahil sa iyo, God. And that's why, Lord, we want to stand in this season, Lord God. We must start in anew for this year, 2025. Kahit matatapos na po ang taon na to, Panginoong Hesus, ang dalangin ng bawat isa sa amin, God. We must celebrate in God's way, in biblical way. Because there is no other way. Only you, Lord Jesus Christ. Walang ibang daan. Walang ibang dahilan kung bakit ka dumating dito sa mundo na to. Your first coming is very clear right now to each and every one of us, Lord. Napakalinaw kung bakit ka dumating, Panginoon, sa mundo na to para iligtas ang sangkatauhan, O Diyos. Huwag namin kalimutan yan, Panginoon.
Kahit po kami nagsasaya, kapiling ng aming mga pamilya, O Diyos. Pagmalaki ka namin, sabihin namin ang salita mo. Sabihin namin ang mga pangako mo, God. Na punong-puno ng pag-asa dahil yun ang totoo. Dahil ikaw ang Diyos ng pag-asa, O Diyos. Panginoong Yesus, nawa naliwanagan na po ang bawat isa sa amin patungkol sa mga ganitong panahon. Dandalangin namin, Panginoon, use us, Lord. Use us as a vessel of your word. Use us as a channel of blessing, Panginoon, sa mga taong hindi pa kumikilala, sa mga taong hindi pa tumatanggap sa iyo, God. Gamitin mo po ang buhay namin. Gamitin mo kami. God, sinabi mo sa Bible, Lord, in season and out of season, preach the word, Lord God. Kahit pa sabihin ng mga tao na abala sila, wala sa panahon ng pagtuturo. Pero ang sabi mo sa Bible, in season and out of season, preach the word. May you give us this chance and opportunity, Lord God, to share the gospel sa lahat ng makakasama namin, makakadaupang palad namin sa kasiyahan, sa mga kaibigan, pamilya, kapitbahayan, o anumang sino mang mga makakasama namin, Panginoon. Mga katrabaho, Lord, magningning ang bawat isa sa amin according to your light. Because as you have said in your word, we are the salt and light of this world. Nawa, yung liwanag na yon ang gamitin namin para sa mundo na to, God. Yung liwanag na meron kami, yung liwanag na sinasabi mo na ganoon kami, Panginoon, mangyari at makita ito ng mga tao sa amin, yung tunay na liwanag na nagmumula sa iyo, God. Na kahit mawala na yung ibang magagandang ilaw sa aming mga paligid, nananatili yung liwanag mo sa bawat isa sa iyong mga anak, O Diyos. Dahil kahit kailan, Panginoon, hindi napupunde ang iyong ilaw, God. Because you are our source. Ikaw ang pinagmumulan ng lahat ng bagay. At ikaw ang dahilan ng lahat ng bagay. Huwag naming kakalimutan, Panginoon, huwag kaming mawala sa mga sarili namin dahil sa kasiyahan na magaganap sa mundo na to, Panginoon. Salamat, God. Pagpapasalamat namin yung mga kasiyahan na yan na mararanasan po namin. Pero huwag kaming mawala sa wisyo. Huwag kaming ma-out of focus. Huwag kaming ma-distract, God, sa ginagawa ng mundo na to, Panginoon. Manatili kami na naka-align ayon sa iyong kalooban. Manatili kami, Panginoon, na naka-align, na gustong sumunod sa iyo, Panginoon. Manatili kami sa kabila ng pagsasaya namin, Panginoon. Maninindigan kami, Lord God, bilang iyong mga anak. Hallelujah. Na kami ang magiging daan para maturuan ang ibang mga tao. Ang mga tao sa aming kapaligiran. Maturuan sila. How do we celebrate the birth of Jesus Christ? And that is not just for December only, pero araw-araw. Again, in season and out of season, we must preach the word. We must preach you, Lord God. We must share the good news. We must tell all the nations about the gospel. For your kingdom and for your glory alone. In Jesus' name, amen.